Oh, Benji! Uy, Stan! Pare. Kamusta? Long time Oo nga eh. Buti naman wala si Jano ngayon. Tagal Tagal magbakasyon ni Jano. Sunod-sunod yung guest namin na bigatin eh. Oo nga, pag magbigatin ng guest, hindi ako gine-guest nyo. Hindi, ikaw naman pagka Viva Max naman eh. Oo, Viva Max ba? Hindi. Hindi ko alam kung nag-Viva Max to. Oh, pero may guest tayo. May guest tayo. Oo. Matagal ng ano to. Hulaan mo kung sino yung guest natin. Bibigay ko initials. Sige. Oh. Ang initials niya, L.A. Sus, ang bilis. Dali-dali. Oo. Basketball player, L.A. Tenorio. Hindi basketball player to. Matagal na siya artista. L.A. Lopez. Yung boses niya, lalaking-lalaki. Hindi matinis. Hindi matinis. Oo, kaya mo yung kanta ni L.A. Lopez. At muli, ganon. Pero sinabi mo, maganda yung boses. Oo. Ito yung yung Lola. Lola. Hindi si Lola Amor yun. Lola Amor. Hindi tayo magkakasya sa sopa niyan. Oo. Akala ko yung pa naman. Hindi, ang guest natin, matagal ng artista. Oo. Ito lang yung kilala kong artista na kahit napalipat-lipat siya ng network, okay lang eh. Tinatanggap siya eh. Oo. Kilala ko na yan. Kilala mo to. Oo, kumbaga lahat ng puntahan niya, kumbaga tanggap siya. Oo, tsaka bata pa lang tayo, napapanood na natin to eh. Kilala ko na yan. Oo. Sige, introduce mo na. Sige. Alam ko na. Magaling na actor. Sikat to. Oo. Sikat to. Oo. Ladies and gentlemen, welcome to the men's room, Mr. Luis Alan. Yes. Oy, palakpak naman kayo. Salamat. Yay! Oy, salamat. Grabe. Sikat ka sa Thailand ah. Oo, ang tagal na nun. Grabe. Ba't matagal na ibig sabihin naman sikat? Matagal na siya artista eh. Siyempre, sikat sa tayo. Issue kasi na yun at natawa rin ako. Siguro may gumamit. Mga 2009 yata yun eh. 2009, 10. May show akong ginawa nun sa GMA na Beauty Queen. Yung Beauty Queen, oo. Matadero ako dun sa palengke. Tapos, nakita nila yun at parang pinost sa Thailand na akala doon ako nagtatrabaho sa market. So parang naging trending lang for a while. So ikaw yung parang unang carrot man. Di ba? Parang ganun na yun. Sa Baguio, baka iba si Carrot man na inaano sa US. Nagbebenta ng carrots, di ba? Na pogi. So ngayon naman, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ngayon, Kuy, meron akong ginawang film na papalabas sa itong Cinemalaya 22, yung Kakasayawan. Tapos ngayon, nag-guest din ako for a TV5 show. Cornerstone. Yung ABS or TV5. Yung My Best Friend. Maganda yun. My Best Friend Eman. TV5. Di ba? TV5 yun. Yun. Tapos matagal ka ng artista, 20 plus years na ba? Mag-30 na next year. Matagal na. Tagal ng artista. Kwento mo naman sa amin, paano ka nagsimula? Ang alam ko, nag-audition ka, di ba? Audition ako sa GMA pa noon, 97, summer ng 97. Parang trip-trip lang talaga yun eh. Yung pinsan ko yung parang gusto niya talaga mag-artista. Well, kung nandito si Kuya Jano, mas nakakatawa yun dahil mas close. Babae ba yan? Nilalaki. Hindi close kay Jano. Hindi mas close yung family nila dun sa family ng pinsan ko. Yung mga Gibbs saka mga Bote. Yun, nakikita namin sila pag may mga family gatherings minsan. Yung pinsan ko na yun talaga yung gusto mag-artista. Tapos sumama lang kami magkakapatid. Nagkataon lang nabili ako nun. Tapos doon nagsimula yung career ko. Sa GMA na ba? GMA yun. Usually, ganun yung mga story, Yung mga sumasama, yun yung nakukuha. Halimbawa, may ka-date ka, tapos may kasama, doon mai-inlove yung Ganun din nangyari kay Kuya Benji. Ganun nangyari sa... Ganun ba nangyari? Naalala ko rin kita nakilala ko Kuya Benji. Ano ba yun? Wala kita nakilala, may show ako nun sa GMA. Siyempre, may sinasamahan ka pa nun. Sino sinasamahan niya nun? Yung asawa ko dun sa show. Tapos, sino? Bulong mo nga sa akin. Ikaw muna siya yung guest natin. Siya yung guest natin. Nabanggit lang na kasi usually yung mga sumasama yun na naging artista. Sobrang tagal na nito artista compared yung asawa mo dun sa programa, yun yung sinasamahan niya. Asawa niya kasi.
Ay, parang ano. Okay, so ngayon. Siya yung So, ngayon- sumasama. Siya yung ano. Ano yung unang trabaho, ano yung unang teleserye mo or movie ba or teleserye muna? Una kong ginawa sa showbiz talaga, nagbubble gang. Bubble gum muna. Tapos, Sendong Kami Sinalang. Pero with the drama, may telesine. Tapos, mostly soap opera. Mga Hindi ka ba telesine. nahirapan dahil unang salang mo, bubble gum, puro mga lokohan, comedy yun. Tapos biglang drama. Mas mahirap kaya magpatawa, di ba? Alam mo yun? Mas mahirap mahirap magpatawa yan. kaysa magdrama. Drama, salita ka lang na normal. Or Pag yung nakakaiyak, seryoso. May time, seryoso bibigyan na ka naman ng time para mag-prepare for that. Yung comedy, timing talaga. timing. So, ang hirap. Totoo yan. Hindi ako naging comedian. Di mahirap kasi sa gwapo maging comedian. Kaya ako hirap na hirap ako. Parang sanay naman na tayo, di Ang ba? tagal. Wala naman Ang tagal kong maano eh. Anyway, sige, tanong ka naman. Sino ang unang collab team mo sa GMA? Hindi yata ako na love team doon. Wala. Sandali lang din naman ako nung time na yun, from 97, kasi nag-aaral pa ako. So divided lang talaga yung time ko between tatanggapin ko ba yung work or pag-aral muna. Ilan taon ka noon? Teenager ka pa? 17. 17? Kakagraduate pa lang ng high school. Ng high school. Oh. Tapos sinabak ka kaagad dun sa mga teleserye, ganyan. Telesine. Telesine. Telesine pa noon. Ano? Oo. Inaabot mo ba yun? Telesine? Oo. Inaabot yung... Okay. Viva pa ata nagpo-produce kasi. Oo. ng 2 oras yun na ano. Yung telesine kasi parang movie 2 na, or ano. 3 taping days lang yun. Pero haba. 2 oras yung Saka pinapalabas. nakakatawa kasi dati, di ba? Walang ways. Tapos dinodrawing lang yung Drawing. location. So, pag ang location na nasa malayong lugar, Diyos ko, ilang oras ang biyahe mo din, magtatanong kung saan yung drawing na. Oo, kasi meron doon, meron silang drawing. So pag ganun, may tulay. Ilang tulay na 10 kilometro na, ba't wala pa akong tulay? So may natatakot ka kung huli ka na, yung Oo palang nga eh. iliksiyan lang kasi hindi nakakasya doon sa papel. Nakakatawa dati pag mga location. Oo. Sino ang yung director na nagalit sa'yo dati? Napagalitan ka na ba? Siyempre, Oo, lalo na nung bago ako. Direct Mac Alejandro. ano Ako, sabi si sa'yo? Direk Mac, oo. Doon nga sa show na kasi nung time na yun, ang role ko is tatay na may anak na 2. So parang ang hirap na i-invite kasi 17 pa lang ako noon. Hindi. 18, 19, mga ganun. Tapos parang ang role ko is tatay na, tapos may isipan ko na hihiwalay na asawa. Kumbaga parang hindi ko pa mag-grasp kung ano yung acting paano yung acting na ganun. So siyempre nagalit sa akin at hindi ko maibigay ko ano yung gusto niya. Which, for me, siyempre, na-challenge din ako nung time na yun kung ano ba yung feeling ng magiging tatay. So, doon na yung gumana yung research kung paano. Lalo na, hindi lang na yung showbiz naman, hindi lang siya parang yung parang pupunta ka lang ata arte. Ako talagang pinag-aaralan ko yung mga... Hindi, saka nakakatakot magalit yun, si Direk Direk Mac. Mac. Paano, minura ka? Naninigaw Ganun? kasi dahil. Naninigaw. Nambabato kasi dahil. Namabato na sa'yo? script yun. Ano binato sa'yo? Script ba binato sa'yo? Ganun naman. Oo, meron kami nang ginawa dati. Nagkamali yung binato ng script. Gano'ng kakapal yung script? Yung makapal yun. Makapal, parang yellow pages, ganun. Hindi naman, pero ang sakit nun. Yellow pages. Pag tumama sa'yo dun, pakap na yun, wasak ang noo mo nun. Pero hindi man, pero delikado. Tsaka iba pa yung papel nila dati, hindi yung mga tulad ngayon na mas maninipis. Medyo makapal pa yung papel dati. Yung mga ilang grams yun, mas makakapal. Makapal Hindi ko yun. papapel nun eh. Sa mga nagawa mong telesine, teleserye, meron ka bang naging crush mo? Crush. Nagka-crush ka na, uy, sana makatrabaho ko to. Meron ba? Sa mga telesine na nagawa ko. Yung mga artista nung time na yun. makasama ko ulit to. Normally kasi, hindi ako na... Normally, hindi ako sa'yo na- nagkaka-crush eh. Hindi. Hindi ako na-link sa sa anyone na naging co-stars ko eh. So, Wala? Meron. Tagal mo sumagot eh. Sabihin, meron. Nag-iisip na mabuti. Nag-isip mabuti.
Okay lang, kahit gusto mo ibulong. Oo, ibulong mo sa amin. Oo. Hindi naman Yung makakalat. mga crush mo, ganyan. Crush ko. Naging crush. Naging crush. Naging Yung crush. mga oo. gusto mong- Showbiz. Pwede naman yung pinagnanasahan mo dati. Hindi ko Mas maganda yung Ay, crush eh. ibubulong eh. Di ba? Oo, may bubulong. Sige. Bubulong eh. Pinagnanasahan. Sige. Oo. oo. Hindi po, Ito dati to, wala ka pang asawa nito. wala. Oo. Dati pa. Oo. meron naman ako mga naging girlfriend, marami sa showbiz, pero hindi yung naging leading lady ko. Sino rin yung mga hindi nabalita, ibubulong mo sa amin. Sino ba yung mga nabalita mo? Okay. Hindi ko alam kung sino Sandali, yung... Sige, walang. Alam mo, nag-research ako eh. Meron kang interview dati, tinanong ka sa radyo eh. Yung kay Mo? Oo. Tapos parang nagalit sa'yo, yung mga, Dahil yung mga yun. Oo. in-expose mo. Oo. Pero So, nag-apologize ka naman. Nag-apologize siya kasi didemanda nga siya ng isa eh. Hindi, nagkausap naman kami recently in an event, tapos we patched things up. Mm-mm. Pero syempre, very ungentleman of me na nung time na yun kasi parang yung challenge nun sa forbidden question is to complete the question. Parang kaya kong sagutin lahat yun eh, pero hindi ko inisip na yung mga ganong klaseng mga hindi naman entrapment question, pero mga tanong na would benefit the show more than me. Siyempre kamalian ko naman. Gano'n naman lagi yung mga show eh. Parang dito, kami rin magbe-benefit sa'yo. Sa mga sagot mo. Pero yun lang, in-explain ko lang. Ano bang premyo pag nasagot mo lahat ng tanong, ng mga controversial? Wala, parang bragging For fun rights. lang yun. Hindi kasi prior to me, meron na namang may mga umaatras. Mm-mm. Siyempre, it creates... Na-challenge ka. It creates yung ganun. May mga naka-complete. I think before me, si Borgie, isa sa mga Nasuntok nga yun sa di ba? Balita ko lang na Yun yung mga... kapikunan sila. Siyempre, di ba, nung time na yun, the male machismo na, Tsaka bata ka pa nun, di ba? Bata pa ako, 26. Ano yun? Parang kung na-meet mo yung batang Luis Alandi, anong papayo mo sa kanya? Dinamihan pa sana. Hindi. Kaya mo naman pala eh. Damihan mo na. Hindi, kuya, sa totoo lang kung yung kung nasan ako ngayon, tas kung ma-meet ko yung bata kung ako, siguro mapapayo ko lang talaga is proper or get the right mentorship sa show business. Totoo rin yan. Yung mga kuya-kuyahan mo na nakatrabaho mo ng kumbaga don't take anyone for granted sa industry. Parang Okay. Saka yung it's not that I did. Hindi, saka yung mga kuya nga natin na nagsisimula tayo. Makikita mo naman yung buhay nila kung paano. So, Saka, yun na yung example eh. hanggang ngayon may mga pag nakikita, may mga bonding pa rin na medyo ako kasi medyo parang introvert private person, so bihira ako magkaroon ng Yung mga panahon na yun, yung kuya-kuyahan ba si Benji o si Jano? Kaya naging ganun. Si Kuya Jano, ang una ko nakita, Kaya naman pala. Kaya naman pala nagkagaya. Kaya naman pala. Si Kuya Jano, ang una ko nakitang, isa sa mga una ko nakita celebrity nung bata pa ako. Kasi yun nga, family friend po sila noon. Hindi, saka idol yun eh. Oo, idol nating lahat yun eh. Ba't nawala si Jano ngayon? Lalaki yung guest natin eh. Okay. Ayaw Look forward bumising. nga ako na kasi... Ayaw, gusto niya pag mga Viva Max eh. Kaso minsan pag may trabaho. Pero nakakatuwa, kwento ko lang din. Sige. Nung unang salang ko sa GMA noon, sa SOP, yung show namin, yung nag-host sila Kuya Jano. Siyempre, kilala ko na sila, family friend. Siya talaga yung pag pupunta siya doon, yung kakamustahin niya ako, yung malaking bagay kasi yun na yung doon sa mga kasabay ko noon. Uy, si Kuya Jano, parang kilala mo yun, parang ganun. Parang siya, nakaka-proud na, uy, Kuya Jano. Ano oras siya dumadating nun? SOP. SOP, lunchtime yan, di ba? Alas 12 kayo nun. So mga 4, ando na siya. Hindi mga siya kasi nagre-rehearse pa sila. Hindi, saka malaking bagay yun. May lalapitan ka ng big star. Na parang ikaw naman, mawawala yung takot mo. Tapos, yung magiging at ease ka. Parang malaking bagay, malaking tulong yun. Tumataas yung moral mo.
Oo. Kaya yun din, parang nung alam ko na, sila na Ate Melissa, yung kapatid ni Kuya Jano, parang artista pa sila ng That's Entertainment. So pag nakikita ng time na yun na nasa picture or ano, parang Sino pa? starstruck ka. Okay. So ngayon sa mga artista, meron ka na bang nakaaway? nakaaway. Nakasama or yung parang ayoko makatrabaho to? Sama Yung parang, ng ugali. para sa'yo, parang hirap katrabaho nito, ayoko na. Bubulong mo na lang sa amin, ha? Kaya huwag mo ilalabas. Huwag mong sasabihin na out loud, baka Wala magalit. makakalam kasi Oo. pag binulong mo, kami lang nakakalam. Mm. Tapos pipilitin nila kami. Meron. Papapilit naman kami, ganun. Di pa Depende rin kung namin ano yung bibigay sabihin. nila sa Oo, amin. ganun. Pero nung tumanda na ako, wala na akong nakaaway Ay, kasi. dati, nung mas bata ka. Hindi naman nakaaway, pero parang ayaw mo lang makatrabaho. So, Oo. Ayun, Sige, bulong mo sa amin. Sa kanya, sa kanya. Bulong mo lang. Hindi mo. ikaw confirm mo yan? Hindi, oo. Hindi. Wala namang pwede lumabas dito. Talaga, bakit? Ibulong mo sa kanya. Sino? Oo. Ana. May iba na nga nagbanggit niyan. Bakit ayaw mo siyang katrabaho? Attitude o... Before, siguro iba yung attitude niya towards work. Ako kasi very, ko sa trabaho very seryoso. Pero, I take this as a profession. Talaga. Hindi yung parang for fun lang. Nagkataon lang kasi na yun nga, yung attitude niya towards work is hindi niya siniseryoso. Sample, ano yun? Di siya dadating na maaga or parang di siya nag-memorize ng tsaka, script? Ano? kasi may stage play yun eh. Mm. So, parang hindi lang siya nag-perform at the par of everyone else na... kumbaga, hindi talaga... Kasi Hindi sa niya stage, kailangan mo, kinakarir. kailangan mo makuha yung timing sa stage. So, kailangan always ka at your, yung level of performance. So sa rehearsal, marami kayong takes or ano? Hindi, Or sa live na mismo? parang, hindi, sa live, hindi ka pwede mag-take eh. Oo. Eh, nung nagre-rehearsal kami, since yun nga ang hirap nung timing ang naging problema, siguro yun. Tsaka, kumbaga yun nga, yung work attitude tsaka work habit, yun ang medyo isang Pero yung sa mga, pagdating naman sa mga late, given na sa industriya natin yan eh. Teatro, di pwede malate, di ba? Ako nagpapalit kasi sabi nila tataas yung presyo mo pag na-late. Pero ngayon, di na ako nagpapalit. Wala naman nangyayari. Sabi lang nila pala, tumataas. Palit ka para makita nila, star to. Dapat taasan ng TF. Hindi. Wala, hindi ba effective mo Tumataas lang yung galit. Nabubuisit lang sa'yo. Feeling mo lang, feeling feeling star. Pero ang hirap din eh. Pag nagpapalit ka, parang Kasi cargo de mahirap, consensya. nakakatakot eh. Ako, ayokong malate. Nasisigawan ng ibang director. Hindi, saka yung, alam mo yung pagdating mo ron, ikaw na lang yung pagdating mo, dami ng kotse, ako na lang yung wala. Ang hirap. Parang cause of delay ka. Hindi magandang example. Sa sports ba, since ako laking sports din, kuya, yun nga, tatanungin ko kay kuya, sa sports ba di ba may bawal din sa inyo talaga ang malit, lalo na Hindi, kami naman kasi, nung pinaka-profession ko, as in, dumarating ako mga 2 hours before the practice. Doon ko rin nakuha yung work habit ko sa Hindi mo sinubukan yung magpapalit ka. Total, ikaw naman si Benji Paras, rookie MVP Hindi, ang problema, pag na-late ka, kulang ka sa warm-up. Pag kulang sa warm-up, ang sakit, baka may injured ka. So, kailangan todo mo yung warm-up mo. Ganun talaga eh. Hindi, pero yun din eh, yung nga sinasabi ko sa iba eh, nakuha ko yung pagiging punctual ko or sa time pag naging sa player atleta. Kasi, dahil gusto mo ba maging basketball player dati? Dati po. Dati naglalaro ka, di ba? Sa San Sebastian. Sa Team B. Pero before that, nung high school sa Lasal. Tapos paano ba, yung nag-represent ng buong Rizal na team. Sa palarong pambansa. Laking bagay yun. Ba't di mo ito tinuloy? Height, wala. hindi ako pinalad sa height. Tsaka yun nga, since nung 17, nag-start na mag-showbiz na. Nag-iba na yung trajectory. Namili ka na. Oo, kasi... Pero pag dati nagkakalaro-laro kami na Kuya Benji. Medyo sumasama rin ako sa sa mga... Sa mga out of the country. Out of the country. Pag may Kasama PBA, kami. kasama. Marami rin ako kaibigan kasi na players. Magaling kasing maglaro. Nagkaroon pa tayo ng parang mini tour. Isang araw, one day lang pala yun. Oo.
mga showbiz. Nagpa-sexy ka ba dati? Mm. 'Di ba? Kasi parang may nagpakita ka ng puwet. Oo. Oo. For magazine. Yun. Oo. Sa TV, wala. Sa Wala, magazine sa lang. magazine lang. May mga indecent proposals ba na natanggap ka? Meron naman. Sa mga, ano yan, sa mga Becky. Mm. Or mga Both. matrona. Ah, talaga? Meron matrona. Both mga bake. Kasi, dati text lang naman. Oo. Hindi mo na hindi mo makikita yung Oo. picture. Ngayon makikita mo na sa mga Viber, yung mga picture ko sino. Magkano yung pinakamalaking tinanggihan mo? Hindi ko alam kung wala namang yung iba nagbabanggit ng price, pero dati pero Then this was almost 30 years ago, kaya pag Hindi naman. binanggit Mga mo ilang yung taon? presyo, oo. Teenager ka. 24. Bata pa, 24. Oo. Noon na yung nag-start na, time na 24, nag-start na ako mag-workout, tapos yun na yung lumabas yung, I think, 2020, kasi 2004. Yung may ginawa kaming played before yung Penny Stocks. So yun yung start ng medyo leaning towards the sexier side. Doon na nagsistart yung mga ganun before. Pero nung mga earlier years, wala naman. Wala man. Magkano nga in-offer sa'yo? Kotse, mga gano'n. Oo. May ganun. Kondo. Kotse, wala na. Kotse lang. Kotse. Pera, yung ganun. Gano'n pinakamalaki? Hindi, ano muna yan eh. Kotse Hindi, muna yan eh. Kotse bago kondo. Parang hindi pa naman Kondo muna. umaabot yata dun sa pera. Ay, yun na. Bakit alam mo, Benji, na operang ka na rin ba dati? Oo, bago kotse Kondo. muna, bago kondo muna. So, mamimili ka muna. Condom muna. Kondo muna bago kondo. Bago Ganyan. kondo. wala naman nag-offer sa akin. Naging itsura ko ba naman to? Hoy, hindi nung Hindi, rookie MVP ka, Ano yun, daming blonde gusto- pa to nun eh. Dami Blonde. nagkakakrush sa'yo, Blonde ka ba talaga, Kuya Ben? Oo, kasi Johnson, nanay ko kasi half American. So yun Kaya talaga. akala nila Hindi yung nagpapakulay. parang... Kasi Ano nauso talaga? yun nung high school kami, lalagyan na agwa oxinada yung buhok, tapos parang blonde. Ba, agwaksinada? Ano ba? Kasi wala namang wala Mamaya, nalagay. baka sabihin nila, kaya ako nakalbo, naglagay ako ng sinado. Sa amin kasi sa Lasal Antipolo, Antipolo kasi ako lumaki. Wala namang kulay, wala namang salon-salon pa dati doon. Oo. So, pag yung yung summer, di ba pag naglagay ka nun, parang yung kulay ng buhok mo, parang didilaw. Alam nila narinig nila di ba, aga oxinada. Tapos grabe. parang magbablando, masusunog. Sobrang dry nga lang. Oo. Oo, parang net, parang naka-net nun eh. Pero para lang magkakulay, yun ang Parang ginagawa yung sa natin. walis yung buhok mo, sobrang dry, gano'n. Kuya Hindi Benji, sa akin, ano lang, normal. pogi yun. no? Blondie Ako, may tatanong ako, ibulong mo na lang sa akin. Di ba dati, may sinabi ka dun sa isang interview. Syempre, after all these years, may nadagdagan ba? Ibubulong mo na lang sa amin. Saan yan? Sa... Kaya naka one night stand. Oo. Pero pwedeng Ibulong mo na i-erase yun. lang, oo. Hindi ba nila inano yun? Kasi mga hindi naman naibalita, ibubulong mo lang sa amin kung meron. Wala. Wala. Kung, to be honest, yung mga wala. Hindi naman. Wala naman. Wala talaga. Pero, Kaya kahit gusto ko ipilit, kahit gusto ko Sino yung mga, wala. yung mga alam mong may crush sa'yo, nagdi-DM, ganyan. kahit nagpaparamdam. Gano'n, no? Tapos di mo pinapansin. Yung tumatabi, didikit yung Oo. dede sa'yo. Ganun. Hindi kasi pag mga nangyayari lang yun sa mga clubs before, hindi ko naman naaalala yung names. Excuse me, masikip. Oh. So, na-witness yun nung wife ko ngayon. Parang birthday niya yun Sinama niya kami sa club sa BGC. May mga lumalapit naman since nakikilala ako na celebrity. Tapos parang ganun. Pero noong time yun, hindi pa kami nagliligawan. Sarang close pa lang kami. Sakit niya naman na ganun yung mga iba. So, ang ginawa ko, yung friend ko na foreigner, yun ang pinakalala ko doon sa nagpakilala. At sila yung nag-hook up. Hindi na ako. So, Okay. naging maingat naman ako sa sarili ko. Oh, sana ganyan din ako dati. Kasi pag may dumikit, halika na. Dinikitan mo ako, halika na. Player kasi. No? Iba talaga, iba yung pagka... Tsaka komedyante. Yun ang basketball player. Hindi kasi nung araw, masarap wala naman cellphone.
Wala naka-video sa'yo eh. Oo. So, gimmick ka lang ng gimmick. So, blind item ka Sabihin mo, lang. may nakakita sa'yo. Oh, may pweba. Dati kasi ang wala naman. preba, picture ng camera talaga eh. Lagay mo Ngayon, dadala ka na may kumikis lang doon sa ball. Oo. Wala pwede magdala noon. ngayon, kahit sino. Wala. Kaya ngayon talaga maingat. Tsaka ngayon may CCTV na. May CCTV Oo. na. Wala. Yan. Kung ano talaga, ang tanong is kung Yung may nagpaparamdam, nagpaparamdam? gano'n, nadagdag na ba, ganyan. Nadagdagan ba? Nagka-jowa ka ba na hindi binalita? wala naman. Wala. Non-showbiz na yung mga after nun eh. Kasi lahat naman naging showbiz na balita. Oo, naman. lahat ng naging showbiz na balita. Puro non-showbiz na kasi doon ko na-realize ang gulo talaga ng Pero buhay ngayon, sa ano. ngayong may asawa ka na, may pinagselosan ba si Mrs.? Yan. Oh, meron. Meron. Artista o? Artista. O, sino? Pero friend ko naman siya before before tapos nung time na yun, hindi pa siya nag-artista eh. Mm. Sabihin ko ba yung pangalan? Hindi, naman. sa kanya. Pwede. pwede. Ibulong. Pwede mo naman Mamaya ibulong sa akin. magalit na naman sa Oo. atin yung ano. Hindi Hindi, pwede. May bulong. Oo. Kinukwento ko na asawa Oh, ko yun. sige. eh. O, sino yung pinagselosan niya? Pinagselosan niya si Ivana. Iba na. Alam, O, bakit? Ba't niya pinagselosan? Binigyan ka ba ng iPhone? Hindi. Hindi pa nga siya artista nun Ay, di, akala ka ano eh. Pero kailangan magsugal. Oo, namimigay kasi, di ba? Ayun, hindi ko alam. Tagal na kami. Ano yun? Pero kailangan mag-ano. Anyway. So, Birthday niya December 25. okay. Binati ko. Okay. Tapos kasi, nung time na yun, fina-follow ko pa siya sa IG. Mm. Eh, syempre, hindi pa yata siya sikat. Nung iba pa yung pangalan. Ginagamit pa niya yung totoong pangalan. Kumbaga parang nung time na yun, nag-start pa lang siya yung mga sexy pictures. So, nakikita ng yung profile pag sa iPhone, sa Instagram. So, nakikita ng wife ko. Pina-unfollow lang. Nila-like mo kasi, yung mga hina-heart-heart mo kasi yung mga picture eh. Oo syempre lalaki. Hindi naman maiwasan. Pero wala naman ibig sabihin, hindi ko naman siya dinidm. Eh baka naman nahuli ka. Oo nga. Sa CR mo ginagawa Oo, yun. Nag-search ka. Hindi ako nagka-drive. Kaya ka talaga Kaya naman papagalitan, pala baka ma-aksidente kayo. Tsaka Pasko pa yun. Kabati ko pala sa kanya. Tapos, So yun lang yun. Yun O yan. meron pa Yun yun. lang. Wala na siya ibang pinagselosan. Hindi naman selosa masyado yung wife ko. Eh ikaw ba, nagselos Seloso ka ka na ba ba? kay, Oo. sa misis? Akala ko siya yung tatanong mo. Hindi ako. Kasi kanina si Kuya Beji ka. Ikaw naman, may pinagselosan ka naman kay misis. Eh, Mrs. Wala. Wala So, naman. bait. Mm. Kilala mo na ba yung Mrs. ko? Hindi pa. Sino doon? Ako pala yun. Hindi, Ako pala yun dapat. Nakilala ko na yata. Kailan ba tayo? Hindi. Nung nagkita tayo, parang binatahan. Sa San Francisco. Bakit pag lumilipat ka ng network, parang kahit saan pwede ka? Ano yung difference ng sa ABS, sa GMA, sa TV5? O, baka pwedeng ikwento mo sa amin. Actually, siguro dahil wala naman akong binurn na bridge sa lahat. Saka, kunyari, hindi rin naman ako namimili ng dapat bida ko or gaano kalaking role. Kasi gusto ko lang umarte eh. Saka trabaho ko to eh. Kumbaga, Sabi nga nila, di ba, ito yung pinakamasarap na trabaho. ang pinakamahirap lang naman talaga usually sa trabaho natin sa industriya yung paghihintay. Pero pag nag-roll na, pag dire-diretso yung ginagawa mo, okay na naman. Parang tayo, nagantay tayo kanina. Kasi inuuna nila yung programa ni Akala ko Haytarian tagal dumating nung kape kasi. Kaya, Kamagala, papatanggal ko lahat yan. akala ko tagal dumating nung kape kaya hindi tayo nagro-roll masyado pa. Pag sa ABS, ikwento mo sa amin, anong treatment sa artista pag sa ABS? Ano yung pagkain nyo? Ano naman, nakapack din naman. Pack lunch, yung mga ganun, pack meals. Dati pag kasi, ABS, ano yan, oo. parang buffet, di ba? Oo. Nag-start yung pandemic, bawal na eh. So ngayon, hindi na nila binalik. Puro food pack na. Okay. Ganun sa ABS. Ganun na lahat. Ganun na lahat. Pero before, alala ko kasi yung ABS, isa sa unang nag-cost cutting, nagtanggal ng merienda eh. Oo, merienda, saka wala nang bottled water. Kailangan magdala ka ng tumbler. Tapos lahat gumain na. Oo. Tapos, ang GMA, dati may merienda. Oo. Pero tinanggal na rin nila. Ano yung mga merienda nyo?
Kung ano Ngayon, mga artista na Lugaw, nagpapamerienda kasi kaya mas masarap. Kaya ngayon, pag may kasamang artista, toka-toka, araw-araw. Ano kayo, paikutan kayo Kumbaga, dyan. yung pamerienda, sa buong crew yun. Oo. Yung kahit fishbowl lang, may dumaan doon, papera. Ganon. Ganun lang. Kasi minsan, may- di ba kuya, ibang may sagot ng merienda, tapos iba may midnight snack na sagot. Alam mo, artista na nagpapa... Eh, pag Katsawan lang. sa TV5, ano? Piya lang na mo. Oo. Ano yan? TV5, ano, kumusta naman pag sa TV5? Ganun din. Ganun na I think rin. ganun din naging pattern sa lahat ng networks ngayon. Yung kung sinong artista na, syempre, yung medyo mataas ang kinikita, yun yung minsan nagpapamerienda or may sponsorship sila. Kung sino yung bida dun sa telenovela. Papadala dun sa set. ganun. Nagpapakain kasi buong araw ka, pagod na pagod ka. Minsan kasi ngayon, may mga ka-tie up na yun, na co-prod eh. Mm. So yung mga co-prod, sila yung nagpapakain. Yung mismo yung production nila. Pero nung pandemic, grabe magpadala ng pagkain sa set. Oo. Mm. Hindi. Nakagawa. Puro GMA lang pala yung nagawa kong pandemic. Pandemic, ganun lagi. May mga May nagpapadala ng bila-bilaon na pagkain. ano lang yan, parang Post mo lang. pa-post mo lang. Okay. Ano yung pinaka na-experience mo, yung worst experience mo sa acting na yung naranasan mo talaga tapos sana hindi mo na maranasan pero wag mo na babanggitin kung saang network saka anong programa. Ikwento mo lang sa amin. Ito sa mga unang soap opera na nagawa ko. I think noong time na yun, hindi ko siya alam paano i-execute as an actor. Oo. Pero yung director na yon, kumbaga parang para mapagawa niya yung pag-iyak ko, parang pinipilit niya na gusto niya yung ganun iyak. Pinagsasampal ako. Ha? Oo. Sinampal ka ng director? Siyempre, nung time na yun, para magawa lang yung eksena. Siyempre, napahiya ako sa maraming tao. So, after ng ganun siya. Okay na. So, kumbaga, yun lang yung way niya. Oo, yun. Kumbaga, nag-work. Kasi nakakailan takes na, hindi ko magawa yung eksena na gusto niya na, or yung emotion. So parang, ang dami, kasi dati, yung nagsisimula ang teleserye, ang dami namin mag-shoot. Oo. Saka wala pang cut-off dati. Kahit mabuti ka ng kinabukasan, okay lang. Naabot na. Siyempre, pagod na rin lahat. Saka Hindi mo nasubukan yung naglalagay ng Vicks sa mata. Ay, hindi. Teka, bulong mo sa akin sino yun. Director? Oo. Bulong mo sa akin. Kasi, Oo, hindi namin kukwento. Sino? Yun. Bulong mo sa kanya. Joel? Ha? Talaga? Oo. Kala ko pa naman okay siya, mabait. hindi, okay, mabait naman siya. Siguro nung... Siguro kasi- na-pressure din siya. Tsaka nung time na yun, bago pa lang siyang director eh. Kasi doon pala nagsisimula yung... Ano siya, di ba? From ABS, tapos nag-GMA yata. Tama ba? Oo, pero nung time na yun dun sa sa ABS. Pero friend ko siya ngayon. Isa siya sa mga naging kaibigan ko rin talaga. Nakakatrabaho mo pa rin. Mabait yun, mabait yun. Mabait yun. Kuwela yun. Palabiro. Comedy talaga yun. Comedy siya na Komedyante director. rin. Ano lang talaga, siguro yung the pressure of being a new director and ako rin, the pressure of nung time kasi na yun, nasabak ako bilang leading man kaagad eh. At that age, tapos sobrang big star pa nung... So, anong telenovela to? Bulong mo nga sa akin para ano. Saan yun? Sino partner mo dun? Okay. Nung araw nga, Mm-mm. meron din director eh. Na-late lang yung isang artista eh. Minura sa harapan namin. Sabi, ano ka? Director, minura yung artista. Ano sa tingin mo, late ka, bakit? Magaling ka? Hindi ka magaling. Umiyak. Ako yung, alam mo yung gusto kong umalis, parang ako yung nahiya. Tapos doon di umarte na. Nung kakain na, Stoy, ihalik na tayo na tayo. Hindi ko alam, may certain motivation silang inaano para ma-bring out yung... Ano, umiiyak ka pa rin. Huy, kalimutan mo na yun. Kanina lang yun. Di ba, ang galing ng arte. Huli ka na kumain ka na.
May Sino mga yun? director. Sino yun, Benji? Joey Lamangan. Sino yung minura niya? Yun ang nakalimutan ko. Kung sino. Baka si Kuya Benji rin. Hindi. Ako, aware na ako eh. Oo. Aware na ako eh. Ako, to be honest, hindi ako nasigawan ni Direk Joel lang. Never, kahit ilang beses ko siya naka-work sa mga teleserye, sa stage, sa movie. Kasama ko pa nung si Tita Elizabeth Oropesa. Oropesa. Sabi ko, Tita Oro, nung nagkita kami ulit, in-interview ko siya, hindi ka ba na gagalit kay Derek nun? Kabarkada ko yan, sabi niya. Kahit sigawan ako niyan, wala akong pakialam. As in, kawawa rin siya pag sinigawan. Ayun, ganun si Derek. Parang Okay. sa lahat ganun siya. Pag may sinigawan siyang hindi kilalang artista, babawi siya doon sa kilala. Naalala ko nung isa sa mga, inong bago rin ako eh. Show Maynila. Manila, oo. Sa Yung kay GMA, Lito Atienza. Oo. Naging director ko siya. Mm. At ang assistant niya noon, isa ring parang ganun din na style ng direct, si Direk Manny Palo. Assistant ni Direk Joel. Isipin mo na kung paano maging noong time hindi pa yata inaatake si Direk Joel kaya pa siya, grabe pa siya magalit eh. Okay. Bro mo kung magsisisigaw siya sa Maynila. Sa buong Maynila. Dinig ng buong Nakakatawa lang. Maynila. Ikaw bago ka na artista, ko, Masasyak ka eh. No? Di kaya tayo dito, mamab tayo dito ng tao, parang gano'n. Ito, may tatanong ako sa'yo, papakita ko na lang. Okay. Mag-react ka na lang, ha? Anong masasabi mo dito? Ay, hindi, Kailan lang to, di ba? Oo. Hindi, pwede kong magitin yan. Sige. Wala Kwento akong mo nga problema ito. dyan. Kasi, parang nagkatampuhan ba kayo ni Beauty? Hindi. May in-interview kasi si Beauty sa isang show at ang parang tinanong siya kung may mabaho ba siyang artista na mabaho o mabahong hininga. Hindi ko alam hindi ko napanood yung segment eh. Pero nagbigay siya ng initials. Oo. Tama ba? Hindi ko alam kung A ang sinabi niya na so nag-assume na yung mga tao na ako. Pero nag-message sa akin si Beauty na DM siya sa akin. At sinabi niya na, oy, may lumalabas na na ikaw yung pinapangalanan. Sabi ko, never naman alam, kumpiyansa naman ako sa sarili ko. O siguro kung ako man siguro may time na madaling araw or pero never tagal ko na sa industriya, wala namang na ganung chismis tsaka Sa akin, katabi kita. Wala. Bango-bango mo nga eh. ang kape lang. Pwede nga Hindi, ako- tsaka Pwede nga kitang offeran. Hindi ba niya sinabi kung Pero sino yun? maganda rin. Oo. Hindi niya na sinabi. Pero Sinabi nga niya sa akin, sa totoo lang, walang letter A yun sa first name eh. So hindi ko kalala ko sino. Pero ang kinaganda lang nung article na yan or chismis na yan, na nabanggit na baka pinipresyong ng tao na may bad breath, di ba? Siyempre, as an act, kailangan ko rin maging aware sa na, people, baka yung sino makakausap mo, siyempre, isipin bad breath ka. So, kailangan mas maging more, ka na yung sa hygiene. Mas maingat. Pero kami minsan nagtitrip kami. Kumakain kami merienda. Minsan may manggat bagoong. Sabi ko, katuwaan. Magte-take tayo dito. Walang magtututbrush. Okay, walang magtututbrush. Pero alam mo, minaamoy ka. Pero inisip mo yung sarili. Lalo na sila kasi, sila Totoo yan, galing totoo yan. sila sa mga comedy show, sa mga, di ba, sa mga sitcom eh. So, puro kalokohan talaga mga kasama nito dati. Walang magtututbrush. Kilala ko yung mga, Sino yung mga hindi nag-toothbrush na yun na kumain ng bagoong tsaka manggang Kuya hilaw? Raymart, isa sa Sila, mga, Raymart. isa sa mga prankster si Kuya Raymart. Marami, talaga. puro kami Si kalokohan. Chong. Pero gano'n kasi lahat nga, totoo yung sinasabi. After ng every, or kaya magte-take, kaya lahat may baong mouthwash yun. So kahit sa gilid lang, dudura lang. So, yun nga, hindi ko na tinanong naman kay Beauty kung sino yung, sino ba yung artistang yun at inano ko na lang na, you take it constructively. Okay. So,
Bro, i-promote mo na uli yung Ano yung, Sinimalaya mo. tsaka yung ano mga yung pala- Sinimalaya? mga telenovela mo na Oo nga pala, lalabas. una-una, maraming Oo. salamat sa pag-guest Nako, dito. Thank you. Thank you, At, Luis. pinagbigyan mo kami. Sa ulitin, ang ganda yung gantong usapan lang, yung walang, Oo. walang filter. Saka umiinom tayo ng susunod magda-drugs naman tayo. Wag, Sige, wag. Para tuloy mo hindi na. pwede. Bawal yan. Ikakat naman nila yun. Takot lang. Hindi, nila. maganda yung minsan yung hard drinks. Yan. Next time. No? Sa shot ka bago Hindi hard. sagutin. Inom tayo yellow. Hindi kasi, Sige po. talaga sinabi nila sa akin nung magigas dito, wala no TF. Sabi ko, sana kahit ano man lang, drinks na para mapagsalita, mag-loosen up. Ay, bumili nga sila ng Red Horse para sa inyo. Ito. Hindi. Hindi pala pulang kabayo, Hindi ba kulay sa- blue. Sa staff yata yan. Hindi, sa atin yan. Ayun, nawala na ako. Sige, tuloy, no? sige. Nga pala, nasa nga pala. Ayun, yun. Promote Ah, naman yung mga wala. programa mo. Ina-promote, kung niyo pong kalilimutan, August 7 to 18, ang Sinimalaya 22. Ang movie namin, Kakasayawan. Showing siya dun sa mga feature films. It will be shown sa Shangri-La, Cineplex, Gateway, and selected Ayala Malls. Sino mga kasama? Si Nikki... Si... Nikki Hill? Minaj. Nikki Hill? Nikki Hill. Hindi, si... Nikki... Ako din. Okay ka Kala mo trabaho si to, Nikki. Benji. Makakalimutan ka nito. Hindi. Rapper yun eh. Oo. Nicki Minaj. Naging seryoso. Si Nikki de Guzman, yung reporter dito. Nicky Valdez. Hindi kasi sasabihin ko Nikki Garcia, pero kasi yung asawa niya, si Luis Garcia. Kasi yun ang Facebook niya eh. Okay. Baka inisip ko, magkamali. sabihin ko ba yung real name? Kasi si Nikki, si Ate Nikki, Valdez pa rin ang gamit niya. So, tapos si Bata, Nicolo, ang pangalan, si Bryce. Actually, yun yung Si apo ng Bryce. producer ng film. Tapos Beaver Magtalas, yan, Noel Pollack, tapos kalimutan ko na Ano pangalan sa to? stage. Drama to. Coming of age story. Kumbaga parang yung may kababata na taga-probinsya, lumaki sila, nagkahiwalay ng landas nung while growing up. Okay. Tapos bumalik yung sa probinsya, yung nag-Maynila kasi yung isa eh. Okay. Tapos kumbaga inano niya yung ano na yung difference ng bagong buhay dun sa Dati. kasi hindi. Ito, kasi sa probinsya, nag-shoot kami sa Mindoro eh. Parang na-retain siya na hindi... Bundok talaga Sa eh. Mindoro. Oo, parang mga mangyan talaga. So ano parang kayo? mga- Nagro-roro kayo? Oo, nagro-ro Ah. kaya. First time ko dinala yung sasakyan sa roads, katabi yung mga truck. Oo. Sinong director nyo? Si Alpha Habon, Direct Alpha Habon, bagong director. So, ang ganda ng dahil ang daming makaka-relate dito, lalo na yung mga yun nga, galing probinsya, sumubok sa sa Maynila, Maynila, bumabalik, bumalik. parang iba na yung kinalakihan ko, parang ganun. Sino writer? Si Direk din. Direct Ayos. Sige. Story and screenplay nga. Directed by. Diba? Galing. So, thank you. Thank you so much. Thank Tapos, you. Di ko Ano alam pa kung pwede meron ko i-promote O, kasi pwede, yung- dito. Ano ba yung... Kahit ano, pwede mo i-promote My best dito. friend Best friend Eman, Eman oo. eh. Nag-guest po ako sa kanila. Abangan niyo po yan. So, yung kung ano yung magiging role ko doon. Sa akin din yung Secret and Prague, tuloy-tuloy yan. Panoorin niyo po. Lumalabas na kung sino talaga ako rin. Senador ka dun, di ba? Senador ako. Oo. Hirap. Oo. Hirap ako. Meron kang eksena ron, naka-wig ka, tapos kumakain ka sa catering. Ano yun? Nag-ano ako, nagtatago ako. Oo, tapos sinabi parang ninanakaw mo raw yung pagkain. Oo. Oo. Senador, ano? Anyway, kailan ba ito mapapalabas? Oo. Ikaw naman. Ito, syempre, this Friday, 9 p.m. sa One News. 9:30 na ba tayo? 9 o'clock. 9 p.m. sa One News with replays every Saturday nights, 11:30 p.m. sa TV5. The Men's Room, syempre kasama ko si Benji Paras at ang guest natin ngayon, Luis Alandi. LA. LA. Luis LA. Alandi. Ba't ka ba nagpalit ng ng Adrian Alandi? I did it for my dad. Parang may time kasi na nag-usap kami noon. Sabi niya, siyempre nung time na puro sexy yung mga parang as a father na, hindi naman sa
parang ayaw niya yun yung maging path ko dun sa work. Mm. Si Papa kasi, ang best friend niya sa industry, si Kuya Aga. Mm. Mulak. So pag dahil sa furniture doon sila naging magkaibigan. Pag nag-uusap sila, na parang nababanggit parati na, dapat, kung paano mag-grow sa industry, hindi yung kumbaga may offer lang na ganito at tingin mo magiging kikita ka kaagad dito. Pero in the long run, parang may hirapan ka dahil puro, lalo na sa atin sa industry sa Philippines, parati ka na sa stereotype madalas. Oo. Yun lang. Kumbaga pag gumanap ka ng bading, puro bading ang offer. Kung gumanap ka ng sexy, puro offer sexy sa'yo. Pero, Ako, puro senador na role ko. Oo, senador na. hindi, ngayon nga iba na eh. Before kasi, Bibili na ako ng Land Cruiser. baka meron ka na eh. Wala. Sinubukan ko eh. Binenta ko ulit. Mahal eh. Kaya Mahal bayaran monthly. monthly. So, hindi ka pa ino-offeran sa Viva Max? Hindi pa ulit. Ang last na offer sa akin was nung 2023. Anong movie mo ron? Kasi yung mga kasama na si JR at si Glenn, parokyano ng Viva Max yung mga yan eh. Tatlo lang naging movie ko dun eh. Yung unang-unang ginawa ko yung with Kylie Versosa, Marco Gumabaw, si Direk Mac Alejandro. Direk Mac. Tapos yung sumunod, si Direk Roman Perez, ang director namin, ang babaeng nawawala sa sarili, ang remake at Dinabono film. Tapos yung huli, kalimutan ko yung title eh. Sino kasama mo doon sa huli? Denise Esteban. Okay. Kalimutan ko lang yung title pero yun yung tatlo. Tapos after nun, they tried offering me pero sabi ko lang kasi sa sarili ko, nahiya na ako sa asawa ko. Okay. So, yun guys. Luis Alandi sa Men's Room. Thank you. Thank you.